siguro safe na siya doon sa lugar na yon. At isa pa, alam natin na si Abraham is talagang, meron na siya, mayaman na siya. Makita natin dito, papaalisin siya. Makita natin yung faithfulness ni Abraham. No, sa pakabila nung settled na eh. Kumbaga, nandun na ako, Lord, bakit mo pa ako paalisin? Lord, settled na ako dito. Hindi ba pwedeng, Lord, dito na lang. Diba? Pwede siya magsabi na gano'n. Lord, ang layo naman ang pupunta mo sa akin. Settled na ako dito. Nandito yung mga pamilya ko. At isa ko, pagkasama ko sila. Secure ako, Lord. Complete ako pag nandito sila. Pero hindi eh. Dahil nga sa katapatan niya sa Lord, ginawa niya, sumunod pa rin po siya. At sabi po sa 3, I will bless those who bless you and curse those who curse you. All the families of the earth will be blessed through you. Makita natin na sumunod siya, pinagpala talaga siya ng Lord. Mantakin mo, ang hirap po nun. Hindi yun basta-basta na dadalhin mo sa isang panibagong lugar. Hindi mo alam kung ano yung pupuntahan mo doon. Because alam niya na yung Lord niya is El Shaddai, the all-powerful one, the mighty God, sinunod po niya. Wala pong dalawang isip na ginawa si Abraham, kundi sumunod siya. Depending on the promise of God, Abraham at the age of 75 left his homeland and headed for a place that God would show him, which is yung Canaan nga po. Nakarating po siya doon at nakita natin kung ano po yung nangyari. But, hanggang nandun po sila sa period na kung saan naantay ni Abraham yung kanya pong magiging anak. At the age of 86, sabi po dyan, he temporarily failed the test of faith by taking a Hagar detour. Nangyari na po ba sa atin na may detour tayo minsan dinadaanan? Baka pwede naman dito, mas mapibilis. Lord, baka dito sa point na to, pwede ko lang gawin yung ganito. Lord, baka dito sa konting liko lang, babalik din ako. Isa ligo na, di ba? Pero nakita natin kung paano siya nag-fail. Kung meron man tayo minsan nangyayari gano'n, balik lang agad sa Lord. Yung promise na Lord, kaya niya ibalik yan eh. Hindi naman yun mawawala eh. Promise ni Lord yun eh. At nangyayari katulad dito kay Abraham. Naging, hindi nga lang daw naging maganda dahil may mga bagay siya pinagdaanan, may mga bagay na nangyari sa kanya. Pero but still, yung promise ni Lord nangyari po sa kanya. Tingnan po natin in Genesis 16. But Sarai, Abraham's wife, had no children. So Sarai took her servant, an Egyptian woman named Hagar, and gave her to Abraham so she could bear his children. The Lord has kept me from having any children. Sarai said to Abraham, go and sleep with my servant. Perhaps I can have children through her. Grabe, nainip. Nainip po sa pangako ng Lord. Gumawa ng paraan po si Mrs. Abraham na kung saan ipinain niya yung kanyang katulong na si Hagar. At sumunod po dyan, sabi dyan, so Sarah, Abraham's wife, took Hagar, the Egyptian servant, and gave her to Abraham as a wife. This happened 10 years after Abraham first arrived in the land of Canaan. Wow. So makikita po natin kung paano po sila nagduda po sa pangako ng Lord eh. Diba? Nagduda eh. Nakita natin kung paano, totoo ba yan? Kasi nga, pag titignan nila yung sarili nila, kaduda-duda na eh. Di ba? Sinatang na ako, kailan pa darating yung pangako? Ay, kunin mo muna to si Hagar, baka dito na magagaling, di ba? Si Abraham naman, masunod ng asawa eh. Huh? Sumunod naman siya. Hindi niya alam. Siguro dapat para pagbigyan na, siguro kinukulit siya. Siguro hindi naman siguro one time yung pastor, no? Siguro, ang daming beses siguro nun. Siguro nakulitan na, sa sobrang kulit ni Mrs. Abraham. Ayun, pumayag na, sige na, kulit mo, tumigil ka na, okay na. Yun, medyo doon nagkaroon na isang bagay na kung saan may time na nanahimik po ang Lord. Dito po sa kanila. At yung binalikan natin, yung kadabasa natin kanina, sa unang-una natin, sa Genesis 17, doon pong muli nangusap at ibinalik po sa kanila. Mamaya madadaanan po natin ang unahan ko po. So makita natin dyan, ayun yung bagay na nangyari sa kanila, nagkamali sila. Pero right after po, nakita po natin, nangyari pa rin yung pangako. Nagkamali man sila, pero si Lord, dahil nga lumapit sila po kay Lord, yung covenant natuloy pa rin.
Isa pa pong man of God na naka-experience po, talaga nagde-depend sa ating pong El Shaddai, kay Yahweh, kay El Shaddai, God Almighty, is Job. Nakikita natin na talagang nire-refer niya si Lord as His El Shaddai, as His Shaddai in His life, the Almighty God. Sabi po dyan in Job 5:17, "Blessed is the man whom God corrects, so do not despise the discipline of the Almighty." Alam natin ang story ni Job. Ang dami po niyang napagdaan ng problem sa buhay niya. Anak niya namatay, instantly. Ari-arian niya, naubos lahat. Yung asawa niya, tinalikuran siya. Ang daming bagay na nag-take place sa kanya sa isang araw lang. Tapos lahat. Natira, nag-iisa siya. Meron siya 3 kaibigan, sinisisi pa siya. Grabe, mantakin niyo. Ang hirap yung nangyayari. Yung akala mo magpapalakas sa'yo. Sinasabi ko, kasi makasalanan ka kasi, ganyan ka, ganun. Instead of maririnig mo siguro, ini-expect mo sa kanila, ikaw na lang mag-isa, natitira. Naubos ang family mo lahat, everything you have, talaga nawala. Pero ito yung 3, kala mo pag 3 kaibigan niya, talagang sinasabihan ng pasyon ko, kasi siguro may kasalanan ka, kaya nangyayari sa iyo yan. Pero alam naman natin kung ano yung naging tayo. Kung paano siya tumayo sa Word. Kung paano niya tinayuan si El Shaddai. The Almighty God. Sabi niya, blessed is the man whom God corrects. Ang dami, bagay na nangyari sa kanya. Next slide po, Job 11:7, sabi niya, can you fathom the mysteries of God? Can you prove the limits of the Almighty? So hindi natin pwedeng maaraw kung ano man yung mga bagay na gusto ng Lord sa buhay natin. Minsan nalilito tayo, no? Bakit ganito nangyayari? Even si Job, ang dami niya na-experience. But still, i-refer niya lagi, Lord, you are the Almighty. You are El Shaddai. You are the Mighty One. You are the Mighty God. You are more than enough. You are all-sufficient God. Na talagang pinaglingkuran niya at patuloy na kinaalala niya. Sabi ba sa Job 22:23, if you return to the Almighty, you will be restored. If you remove wickedness far from your tent. So yun, yung mga bagay na yun. Ibig sabihin, yung mga bagay na ginagawa natin na ayaw ng Lord, just remove all those things, sabi niya. At alam mo, yung mighty God, ibabalik ka niya. Babalik ka sa Lord. Ayun lang kailangan gawin at tanggalin mo lahat yung mga bagay na mali sa'yo. Amen? Amen. Praise God. Ang dami pong na-experience dito ni Job, pero patuloy siyang nanatili. Patuloy po siyang humawak sa salita ng Lord. Ito pa po yung mga bagay na ating tatandaan about sa mga bagay na nangyayari sa ating mga problems. Si Job nga, katulad ng nasabi ko kanina, ang dami niyang pinagdaanan. At marami tayong matututunan sa kanya sa mga experience niya pagdating sa mga problems sa buhay. Sabi dito, unang-una, we cannot run from them. Yung mga problems na meron tayo. Sino po yung mabilis tumakbo dito? Meron mo ba? Si Kuya Ben dapat. Sigurado ako nung kabataan ni Kuya Ben, ang bilis talaga tumakbo nito. Di po ba? Kano ka magkabilis tumakbo? Eto, hindi mo mauunahan. Siguro lagi mo sasalubungin to kung tinatakbuhan mo man. Amen? Sabi niya, you cannot run from them. We cannot run from them. Makikita at makikita mo yan. No? Kahit hindi mo yan takbuhan, isa kasabay mo pa yan, dyan. Nakapupunta ako, dyan lang yan. Makikita at makikita mo yan. Number 2, we cannot prevent them from coming into our life. Given na talaga yan eh. Ang mahalaga, meron kang El Shaddai sa buhay mo, amen? The Almighty God nasa sa atin. Meron siyang the all-sufficient one. No? The more than enough. Yung God na pinaglilingkuran natin. We cannot prevent them from coming into our life. Kaya mas maganda pa, dumating man yan sa atin dahil alam natin si El Shaddai nasa buhay natin. Secure tayo. Amen? Praise God. Number 3, we can't always solve all of them. Hallelujah. Yan po, isa sa mga totoo, di ba? Hindi lahat kaya natin pairali natin yung isip natin. Sometimes ka, isip ka ng isip, wala ka nang maiisip. Di ba? Kahit anong isip mo minsan eh. Wala, isipin mo na lang si Lord, kayo nang bahala. Wala eh, wala ka naman talaga magagawa eh. Kaysa magmukmuk ka, di ba?
May na-trust